Puro na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Burger ng Bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals, such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Isada, Executive Officer. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang Okay, magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, 5 sa buwan ng Hunyo, taong kasalukuyan. 1 oras na naman po tayo magkakasama-sama dito po sa palatuntunang lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Marikina City Police Station and Eastern Police District. Magandang tanghali po, syempre sa lahat ng ating mga kababayan, no? Medyo makulimlim yung panahon, Jigger, no? Parang pinagwelgahan ako ng lahat. Ang aking pong co-anchor on the part of the Marikina City Police Station, Police Lieutenant Julius Criste, ay kasalukuyan po na meron silang urgent matter na ginagawa, no? At ang aking co-anchor, si from Eastern Police District, Police Lieutenant Colonel Roberto Santos, ay meron din po silang activity, no? So 1 oras po tayo magkakasama-sama at amin pong inihihingi ng paumanhin na hindi po matutuloy ang ating forensic expert from forensic unit ng EPD. Pero we will be having a reset. Meron pong biglaang inaasikaso ang butihing opisyal. At sooner, no? Siguro maybe next Tuesday o come other Tuesdays ay makakasama po natin at makakadaupang palad natin ang napakatalino. Talaga namang ramdam ko, no? Masyadong matalino, aktibo, dedicated sa kanyang sinumpaang tungkulin.
ang chief ng District Forensic Unit ng Eastern Police District. Katauhan po ni Police Lieutenant Colonel Dr. Marian S. Ebdane. So bago tayo pumailan lang, atin pong ihatid ang ilang mga balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Marikina City Police Station, gayon din po ng Eastern Police District. Maghati din po tayo ng mga updates ng activities, ng programs, ng projects ng District Director ng Eastern Police District. Gayon din po ang meron tayong parang activity ba to, Jigger, yung ipi-play natin mamaya for the District Director of Eastern Police District. Supposed to be makakasama sana natin si Police Brigadier General Torres, no? Torre. Unfortunately, may activity po. Ongoing pa po yung activity nila. Ang programang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan at ng Pharmaserve. Pinabati po natin ng isang magandang tanghali ang ating OIC Chief PNP, Police Lieutenant General Vicente Danao. NCRPO Director, Police Major General Felipe Rivera Natividad. District Director, Police Brigadier General Orlando Yebra, DD-EPD. At ang CDDS, Chief District Directorial Staff, Police Colonel Benliner Capili, the man behind, the lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. Magandang tanghali din po kay Attorney Eric Valero, ganyan din kay Rachel, no? Kay Attorney CJ Marbella ng Civil Service Commission, ganyan din kay Director Edward Cabase, Director LTFRB Region 2, kay Tita Wilma din, ano? We are working out na makadaupang palad natin supposedly ang NCR Director ng LTO. Marami tayong nais itanong, Jigger. Sa mga problema yung ating mga kababayan, lalo higit, no, sa sistema ng registration ngayon. Okay lang naman na nadidelay ang registration, no, provided yung fines and penalties will not be shouldered by the yung mga may-ari. Kawawang-kawawa na si Juan de la Cruz, no? But sooner, sabi nga, may awa ang Diyos, makakaahon tayo sa lahat ng ito. Binabati natin isang magandang tanghali si Police Lieutenant ayun, nawala yung aking kodigo. Yung NUPD natin, from the Office of CDDS, si John Matulak. Thank you very much, John. At ang aking pilot, Robin, sabi ko sa iyo, pahingi ako ng pangalan ni Liceria ba? Yung napakalaking pulis na naka-assign po sa atin ngayon, Robin. Sa aking pilots, kay Police Corporal Robin Barameda, gayon din kay Police. Hindi yata ako naririnig ni Robin, Jigger. Si Robin, yung isa nating kasamang pulis, no? Pinapahulaan sa akin, ayaw isulat, oh. Ayun, nakita ko na. Binabati natin isang magandang tanghali. Si Police Major Reagan Joxy, no? Siya po ang deputy ni Dr. Ebdane, Deputy Chief ng Forensic Unit ng Eastern Police District. Gayun din sa kanilang PCR kay Police Major Joseph Logroño. Ma'am, Bicolano po ba si Sir Logroño?
Anyway, Jigger, mamaya tayo maghahatid no, ng ating yung ABP natin. We will be giving the reports first, then followed by the accomplishments and followed by the ABP. Pero nais ko lang balikang tanaw, yung Jigger, yung naganap na inauguration ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. No? Alam mo, while I was watching yung inauguration, talagang nabighani ako dito po sa ating National Museum. Lalo higit yung kuha niya yung kuha ng drone ba ang kumuha dito? Napakaganda. And the only thing I uttered was ang ganda ng Pilipinas. Lalo po nung nag-pass and review yung ating mga kasanduluhan, ang ating mga otoridad at ang ating mga gamit, ang gamit ng Pilipinas. Saludo tayo sa lahat ng ating mga alagad ng batas. Okay, hindi pa rin binibigay sa akin ni Robin yung isa nating pilot. We have 10 minutes after 12 o'clock. Magandang tanghali ulit kay Dr. Ebdane. And we are looking forward, ma'am, na makasama ka namin kayo dito sa programa. Alam natin na siya ay busy sa mga oras na ito. May biglaan lang po silang activity na kung saan ay talagang handang-handa naman po. Marami tayong nais ihatid sa ating mga kababayan. Ang programa pong Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan, we are more on yung parang a sort of an education, a sort of para bang yung pinapakilala natin yung unit. On instances like we are asking for update, yung mga accomplishments naman po yun ng unit, and another thing, yun din po yung pagpapakilala sa unit. Sa accomplishments naman po, programs, projects, and activities po nila ang ating inihahatid. So nais nating ihatid ang bumubuo po ng Kaagapay Radio Action Team headed by CDDS Police Colonel Benliner Capili, Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, Police Lieutenant Colonel Victoriano de Castro, Police Captain Greco Gonzalez, Police Lieutenant Michael Marcos Mase, Police Lieutenant Julius Criste, Police Corporal Nese Rezol, Police Corporal Robin Barameda, Police Corporal Karen Gay Canuto, Police Corporal Isaac Kapalad. Yun, ang kasama natin kanina, ang napakalaking pulis, si Police Corporal Robbie Lisera. Robin at Robbie pala ang kasama ko, Jigger. So tayo po'y magbabalik pagkaraan po ng ating paghahanap buhay. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Okay, muli po magandang tanghali kay Attorney Eric Valero and congratulations po, may newly installed chairman ng LTFRB. So binabati din natin na magandang tanghali si Ma'am Kat Capili. At ang mga staff po ng Office of the Chief, the District Directorial Staff, ang mga staff ni Police Colonel Benliner Capili, magandang tanghali po sa inyong lahat.
At tinapong ihahatid ang ating mga balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Marikina City Police Station at ng Eastern Police District. Wanted person sa kasong statutory rape at acts of lasciviousness, walang kawala sa kamay ng Marikina PNP. Ang detalye ihatid mo kaagapay, Robin. Matagumpay na naaresto ng Station Warrant and Subpoena Section ang isa sa wanted person ng Marikina PNP matapos ang isinagawang intensified police operation na pinangunahan ni Police Lieutenant Michael Danao, hepe ng nasabing unit, at sa pamumuno ni Police Colonel Gerson Visayas, officer in charge ng Marikina City Police Station. Bitbit ang warrant of arrest na inisyu ng Marikina Family Court Branch 7. Masusi at matyagang minanmanan ng Marikina PNP hanggang sa maaresto ang naturang sospek sa kahabaan ng Farmers 2, Barangay Tumana, Marikina City. Pasado alas 6 ng hapon, taong kasalukuyan, nakalaunay kinilalang si Eric Salvacion, 40 taong gulang at kasalukuyang naninirahan sa parehong barangay. Kasalukuyan namang nakapiit ang sospek sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay, Robin Barameda. Arrest of top 5 station level most wanted person of Mandaluyong City Police Station. Ang detalye ihatid mo kaagapay, John. Nakamit siya. Nakamit. Okay, nakamute ang ating reporter, no? Nakamute. Isang lalaki ang naaresto bandang alas 8 ng umaga ng June 30, 2022 na kinilalang si Romel Fontanilla, top 5 station level most wanted person sa pinagsanib na puwersa ng mga operatiba ng Warrant and Subpoena Section sa pangunguna ni Police Captain Glenzor A. Vallejo, Women's and Children Protection Desk led by Police Lieutenant Maureen Mamakotaw at Addition Hills Police Substation 2 led by Police Lieutenant Henry Manong ng Mandaluyong City Police Station in coordination with Malolos City Police Station. Sa bisa po yan ng warrant of arrest mula sa Regional Trial Court ng Mandaluyong City for violation of RA 7610 o ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Una nang nahuli ang sospek ng mga pulis Malolos sa kasong kanyang kinasangkutan sa lugar at ang sospek po ay nabasahan ng kanyang mga karapatan bilang akusado at naipresenta na sa Regional Trial Court ng Mandaluyong City. Ako po inyong kaagapay, Police Staff Sergeant John Lagunilla. Siyam na suspek sa illegal na tupada tiklo sa ikinasang operasyon ng Marikina PNP. Ang detalye ihatid mo kaagapay, Robin. Sa ikinasang operasyon ng Station Intelligence Section na pinangunahan ni Police Lieutenant John Hano, Assistant Chief ng nasabing unit, at sa pamumuno naman ni Police Captain Ramiel Soriano, hepe ng Intelligence Section, nagtapos ang illegal na gawain ng siyam na sospek sa kasong illegal na tupada. Ayon sa report, nakatanggap umano ang otoridad ng impormasyon patungkol sa legal na sugal o tupada na nagaganap sa Lower Pipino Street, Barangay Tumana, Marikina City. Agad namang nagtungo at nagsagawa ng operasyon ng ating kapulisan na nagresulta sa pagkakadakip ng siyam na sospek na kinilalang sina Monico Alegre, 41 taong gulang, Alfredo Rojas, 48 taong gulang, Edgar Bulgan, 47 taong gulang, Edwin Poliero, 48 taong gulang, Ros Alvarado, 38 taong gulang, Marlon Salvador, 49 na taong gulang, Rodolfo Costibolo, 79 na taong gulang, Efren Bungalon, 34 na taong gulang, at Larry Parta, 39 na taong gulang, na pare-parehong residente ng nasabing barangay. Na-recover sa pinangyarihan ang 2 manok panabong at higit sa 1,000 pisong pamusta. Kaso PD 1602 ang kinakaharap ng mga sospek na kasalukuyan namang nakapiit sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay, Robin Barameda.
New identified high-value individual arestado ng Pasig Drug Enforcement Unit. Ang detalye ihatid mo dyan, kaagapay dyan. Naaresto ang isang newly identified high-value individual na kinilalang si Jet Amiano alias II noong July 2, 2022, bandang alas 5:40 ng umaga sa pamamagitan po yan ng bypass operation ng mga elemento ng Station Drug Enforcement Unit sa pangunguna ni Police Lieutenant Kenny Kamarkayad ng Pasig City Police Station. Nang mahuli ito at kapkapan ng mga pulis ay nakuha mula sa suspect ang mga ebidensya laban sa kanya, isang piraso ng knot-tied plastic bag at 4 na pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 51 grams at may dangerous drugs boards value na 346,800 pesos. Isang pulang pouch bag at na-recover din ang 1,000 peso bill na ginamit bilang bypass money. Ang suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 and 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang suspect po ay nabasahan ng kanyang mga karapatan bilang akusado at nasa pag-iingat po ngayon ng Pasig City Police Station. Yan ang ulat, kaagapay, Police Staff Sergeant John Lagunilla. Higit sa 60,000 pisong halaga ng droga na sabat sa pinaigting na anti-drug operation ng Marikina PNP. Ang detalye ihatid mo kaagapay, Robin. Matagumpay na naaresto ng Marikina Station Drug Enforcement Unit o SDEU sa pangunguna ni Police Lieutenant Antonio Balois Jr., hepe ng SDEU, ang 4 na sospek sa kasong paggamit at pagtutulak ng illegal na droga. Sa kahabaan ng Champakawan, Barangay Fortune, Marikina City, pasado alas 11 ng umaga taong kasalukuyan. Ayon sa report, nagpanggap umano na posture buyer ang operatiba ng SDU at positibong napagbigla ng hinihinalang droga ang mga sospek na kinilalang sina Jericho Villarreal alias Kong, Reynaldo Sobreviga alias Ray, Jerome Napilan alias Chow Chow at Eman Mortega alias Eman na recover sa pinangyarihan ng humigit kumulang na 10 gramo ng hinihinalang droga o shabu na nagkakahalaga ng 68,000 piso. Kasalukuyan namang nakapiit ang mga suspect sa Marikina City Police Station Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay, Robin Barmeda. At yan po ang mga ulat mula po sa bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District at ng Marikina City Police Station. Inihatid ni Police Staff Sergeant John Lagunilla from EPD at Police Corporal Robin Barameda from Marikina City Police Station. And this time, atin naman pong ihatid ang mga activities, programs, projects for the week ng Eastern Police District under the office of its District Director, Police Brigadier General Orlando Yebra. Ang lahat ng yan ay ihatid sa atin ni Police Staff Sergeant John Lagunilla. Magandang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga kaagapay natin na sumusubaybay sa ating programa ngayong tanghali. Ihatid ko po ang mga naging activities ng ating District Director ng EPD, Police Brigadier General Orlando Obispo Yebra Jr. At kahapon nga po dito po sa traditional Monday flag raising ceremony ay kasabay pong inilunsad ang kick-off ceremony ng 27th Police Community Relations Month celebration na may temang ugnayan, pulisya at komunidad tungo sa mapayapa, maayos at maunlad na pamayanan. At ito po ay dinaluhan ng aming naging guest of honor and speaker na si Miss Maria Venusra. Siya po ang Directress of CPAG NGO. At bilang panauhing pandangal po namin yan kahapon. At ang PCR month po ay isang a month-long celebration po na punong-puno po yan ng activities mula po sa 4 na City Police Station ng Eastern Police District. Siyempre kasama po dyan ang District Mobile Force Battalion at ang District Headquarters. Ang iba't ibang himpilan po ay magsasagawa ng iba't ibang serbisyo publiko para po sa ating pamayanan.
At syempre kasama po dyan ang medical and dental mission, seminars and trainings. Meron din po kaming nakahandang mga outreach program, tree planting activities, at syempre po yung aming clean up drive na isinasagawa po yan tuloy-tuloy po sa ating pamayanan ng Metro East. Kaya sa mga taga Metro East po ay amin pong hinihingi ang inyong suporta at kayo po ay makidalo at makisa sa mga nakahandang programa po ng Eastern Police District patungkol po sa PCR month na pangungunahan po ng aming EPD District Director. At ang amin naman pong upcoming activity ng ating District Director ay magkakaroon po ng presentation of seized and recovered evidence firearms as a result of various EPD police operation and implementation of Contra Boga. Ito po ay pangungunahan ng EPD Director Police Brigadier General Orlando Obispo Yebra Jr. at ito po ay dadaluhan ng Regional Director ng NCRPO, Police Major General Felipe Rivera Natividad. Ito po ay gaganapin sa EPD Conference Room, dyan po sa Carunchi Avenue, Pasig City, alas 9 po yan ng umaga, July 7, 2022. Thursday po yun. At kami po ay magpo-post din ng media advisory para po sa ating mga kaibigan po sa media na magko-cover po dito sa aming upcoming activities. Ako po inyong kaabugapay, Police Staff Sergeant Lagunilla para sa aming District Director. Okay, maraming salamat po kay Police Staff Sergeant John Lagunilla, vlogger and police reporter ng Eastern Police District. So mamaya-maya po, we have 25 minutes after 12 o'clock. Mamaya po ipi-play natin yung ABP, no? Yung mga accomplishment ng District Director. Pero bago yan, we would like to acknowledge, no? Tulad po na aking nabanggit, yung aking pong dalawang co-anchor ay pansamantala pong may pinagkakaabalahan, ano? Si Police Lieutenant Julius Criste on the part of the Marikina City Police Station. May urgent matter po na inaasikaso ngayon. At gayon din po ang aking co-anchor from the Eastern Police District, si Police Lieutenant Colonel Roberto Santos, ang PIO ng Eastern Police District. We would like to, bago tayo magtuloy-tuloy, nais po nating batiin, ano? The Action Man is watching. Congratulations daw sa team Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. At may ongoing activity po ngayon, ano? Yung Commander's Challenge, no? Na kung saan yan po ay ginaganap sa kasalukuyan diyan po sa NCRPO. And yung EPD Forensic Unit team is watching. Thank you for watching. Sooner, no, makakasama natin yung chief ng Forensic Unit ng Eastern Police District sa katauhan po ni Police Lieutenant Colonel Dr. Marian S. Ebdani. Si Kanono from the Office of OCDD. And thank you kay Miss Chona Makahilos. Magandang Martes daw ng tanghali watching from Quezon City. Kay Sir June Mendoza, magandang hapon sa ating mga lingkod ng bayan. Salute po sa inyo, sir. We miss you. Kay Jenaline Tudaw, magandang tanghali po from ARMS, Marikina City Police Station. Yun, NCRPO Commanders Challenge. Ongoing po yan ngayon, dyan po sa National Capital Region Police Office. Okay, tulad po ng aking nabanggit, ang programang ito ay handog sa atin ng Angel's Burger at ng PharmaServe. Sa mga oras na ito, no? Kasi nga, nung 30 ba? Nagkataon ng ang 30 ay, does it fall on a Friday ba? Yung 30? Hindi naman, ano? Ayun, may kalendaryo nga pala ako dito, talagang ikaw, oo. Ang hirap kasi, no? Yung biglaan ba, no?
Anyway, nung Monday is 3, no? Aba, 4. Kahapon. Halos kahapon po ay may mga ilang ahensya ng ating pamahalaan na kung saan ay mga bago na po ang namumuno, no? As expected, nandoon ang kanilang adikain. It's either linisin yung ahensya or ika nga ay magdagdag pa ng kanilang mga nais ipatupad para po sa lalo pang ikagaganda ng serbisyo ng kanilang tanggapan sa mamamayang Pilipino. Iisa lang naman ang pangarap ni Juan de la Cruz. Diba, Jigger? Si Jigger, isa lang ang pangarap eh. Bagong girlfriend, asawa daw. Parang may inatid ka sa airport kailan lang. Iisa lang po ang pangarap ng mamamayang Pilipino. Ika nga ang mapakinggan ng aming mga hinaing, kalingain ang mga nangangailangan ng kalinga, maramdaman ang gobyerno sa bawat mamamayang Pilipino. Kaya sa bago pong pamunaan, mula po sa ating Pangulo, sa pangalawang Pangulo, down to other officers, mga government offices po, inaasahan po natin, ano? Hindi man malaking pagbabago, yung may mabago. So, sa ating pagbabalik, atin pong ihahatid ang ating ABP. Pero meanwhile, tayo muna po ay mag-station break at station ID. Music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Jigger, ba't ginigiba mo yung ano? Anyway, we have 30 minutes after 12 o'clock. So medyo makulimlim yung ating panahon, ano? Kung wala naman po nga mahalagang lalakarin sa labas, ano? Napakadilim, Jigger. Again, happy listening sa Forensic Unit ng Eastern Police District. Happy watching. Alam mo, isang araw, Jigger, dadalang kita rito kamukha ni Angelica Panganiban. Yung ating iginagalang na chief ng forensic ng Eastern Police District. Okay, again, thank you very much po sa aking pilots. Again din kay OIC ng OICCOP ng Marikina City Police Station. Thank you very much, sir. Gayon din sa tanggapan ni Police Lieutenant Julius Criste. At kay Police Corporal Robbie Licera. At gayon din kay Police Corporal Robin Barameda. Muli po, parang nakita ko na to, no? Si Police Major Reagan Joxy at ang siya po ang deputy ng Deputy Chief ng Forensic Unit Eastern Police District. Gwapo ni Doktor. O ano masasabi mo, Jigger?
And ang kanilang PCR po si Police Major Joseph Logroño. So this time, we will be playing the ADP ng District Director ng Eastern Police District. Ito po yung mga accomplishment ng District Director, Police Brigadier General Orlando Obispo Yebra. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi lang nakikita, hindi lang police visibility, kailangan maramdaman ang police natin. Maramdaman ang mga law-abiding citizens, maramdaman ang mga siraul, mga pinakaw, pusher, ano pa, para sila ay may pakilala. That is why until today, I would like to reiterate that order that all our policemen ay hindi lamang for visibility purposes. Kailangan sila ay maramdaman ang buhay. Matapang at tapat sa sinumpaan. Walang naman ang isipan, hindi ang inang bayan. Para sa pamilya'y iaalay ang buhay. At ang pangalan niya'y Carlo Dalisay. Subalit bakit mundo ay napakalupit? At kung kailan naipit, lalo ka bang kinikipit? Carlo Dalisay, pagkalaman ng katarungan. Walang kinakatakutan, walang atrasan. Carlo Dalisay, pagkalaman ng bayan. Basta laban ikato, laban ang mundo. Laban ang laban, walang habang nasusugatan, lalong tumatapang. At habang pinipigil, lalong namigigil. Basta nasa katwira, hindi pasisihil ka. Sa'y makalaban ang katalungan. Walang kinakatakutan, walang atrasan. Sa'y makalaban ang bayan. Basta laban ikato, laban ang buong mundo. Hindi na tayo papi, hindi na papaloko, hindi magpapagani sa mga puso, hindi magpapasako sa mga dayuman. Sigado ang kailangan ng minamahal na bayan. Sige sabay natin yan, nakarapatan para sa kinabukasan ng buong sambayan. Ang dinahayaan, ikado ang mesisya na walang hiyayaan. Ikado ang wag ng masama. Dalisay, pagkalaban ang katanungan. Walang kinakatakutan, walang atrasan.
Tawi, Bicolano, Tausug, Tabawenyo, Ilocano, Kapampangan, Boholano, Chabacano, Caviteño, Pangalatok, Bisaya, Rizaleño, Batanggenyo, Waray, Maranao, Ilonggo at Zamboangueño. Iwasan mong titaigan ako pababa na parang turo ng mga mababang tuka. Tila di mahalaga kung saan ako nagmula, mali ka dahil yan ay hindi ko ikakasya. Kahit ako ay probinsyano, di uurong kahit dehado. Pag sumipat asintado, dahil ako ay probinsyano. Di atras, di lulubog, di sumusuko, ano man laban. Lumabas kahit madulas, walang takot na lalakaran. Nagpapatigas kahit marahasin utang, kung walang alinlangan. At ang batas, sa pagkalutas, sa palagi mong maaasahan. Kahit ako ay probinsyano, tumulong kahit tehado. Magsilipan asintado, dahil ako ay probinsyano. Sa igaling sa probinsya, ang isa'y taga-Maynila. Nagsimulang lahat ng may buhay na tumila. Isang rani sa pangyayaring pagbihira. Kailangan pasanin para lamang di masira. Ang iniwan at sinimulan, di takot kanino man sa ngalan ng batas. Lakas ng tawag, itutugunan ng puliman ng balo. Di niya alintano, para sa tao nakapareho ng mukha niya kakapal. Sa kanya sumandal kapag pinunot mo, wabakan samahan mo ng dasal. Dahil di mo masasabi yung daan na tatahakin. Pag pumilos ang gatilyo, nandiyan mula sa akin. Kaya iwasan mong tipigan ako pababa, na parang turo ng mga mababagod ka. Tila di mahalaga kung saan ako nagmula, mali ka dahil yan ay hindi ko ikakaya. Di atras, di lulubog, di sumusuko, ano man laban. Lumabas kahit madulas, walang takot na lalakaran. Nagpapatigas kahit marahasin utang, kung walang alinlangan. At ang batas, sa pagkalutas, sa palagi mong maaasahan. Kahit ako ay probinsyano, tumulong kahit tehado. Magsilipan asintado, dahil ako ay probinsyano. Ako ay probinsyano, di urong kahit tehado. Pag sumipat asintado, dahil ako ay probinsyano. I'm a cabuquera, I'm a cabuquera, I'm a cabuquera. Lalakan na ala beauty queen, aura ko'y will make you scream. Ganda kong nagniningning, lalo kang mapapatingin. Di ko na kailangan na magpaganda, dati ko palang panalo na. Di ko need ng filter sa camera, naturang ganda ay bandera. Di ko kailangan sumabay pa sa uso, ako'y magiging ako na aking ginusto. I'm a cabuquera, ganda ko'y irarapan. Di magpapatinag sa sasabihin ng iba. I'm a cabuquera, umaataw ang karisma. Ang tunay kong ganda sa lahat na iba. Sa tuwing ako'y napaparaan, narinig ang bulungan na ako'y di kagandahan, ngunit ako'y lang pakialam. Di ko na kailangan na mapaganda, dati ko palang panalo na. Di ko na payo ng iba para ibandera aking ganda. Di ko kailangang sumabay pa sa uso, ako'y magiging ako na aking ginusto. I'm a cabuquera, ganda ko'y irarapan. Di magpapatinag sa sasabihin ng iba. I'm a cabuquera, umaapaw ang karisma. Ang tunay kong ganda sa lahat na iba. I'm a cabuquera, I'm a cabuquera.
Alamin ang standards na sinasabi nila. Ano man ang iyong gawin, talagang may masasabi sila. Sikot ang koron at kumaway na parang rain. Ako'y magiging ako na aking ginusto. Ang magkabukera, ganda ko'y inarapan. Di magpapatinag sa sasabihin ng iba. Ang magkabukera, ang karisma, ang tunay kong ganda sa lahat ng iba. Ang magkabukera, ganda ko'y inarapan. Di magpapatinag sa sasabihin ng iba. Ang magkabukera, umaapaw ang karisma, ang tunay kong ganda sa lahat ng iba. Okay, yan po ang ABP ng District Director ng Eastern Police District. Thank you very much sa technical. And tulad po ng ating nabanggit kanina, no? Ang atin pong pinagpipitagang opisyal kung saan po ay katatapos lang siguro ng Commander's Challenge, no? Kasama na naman po natin siya. Marami pong nakamiss sa kanya. And sabi ko nga, we would like to congratulate from the deepest part of our hearts, kami pong mga pribadong mamamayang Pilipino, ang ating mga otoridad sa sa pagkakasagawa ng inauguration ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung saan ito po ay naisagawa ng mapayapa. Ano? So, hindi tulad nung nakaraan, ngayon ay shortcut. Dahil alam po natin kahit busy ang nasabing opisyal, talaga pong may panahon siya to share with us. And ika nga, no, ang kanyang dedikasyon sa kanyang sinumpaang tungkulin. Kasama na naman po natin dito po sa ating himpilan si Police Brigadier General Nicolas Torre, Deputy Regional Director for Operations, National Capital Region. Sir, magandang tanghali sa iyo. Magandang hapon, Ate Flory, together with your mga fans sa show at sa mga nakikinig ngayon, mga nanonood by live stream. Magandang hapon ho sa ating lahat. Pagpapasensyahan nyo, nasa firing range ako. Dahil hindi sa pag-training ng NCRPO pagkatapos ng sinasabi mong successful na eleksyon at ng inauguration, hindi pa rin tayo tumitigil sa pagsasanay ng ating kapulisan. Kung kaya naghahanda na naman tayo para sa SONA na sa darating na July 25, sa last Monday of July. So, nandito kami sa firing range, nagkaroon ng Commander's Challenge. Ito ay ginawa ni General Natividad at marami itong purpose. Among the purpose is, sharpen the skills of our people. I-revisit natin ang ating mga galing, and most importantly, medyo pasalamat na rin konting winding off, unwind ng NCRPO na ibigay ni General Natividad para medyo mapawis-pawisan naman tayo at makalimutan natin ang mga nakapending na naman na additional na trabaho. Magandang hapon. Tulad ng nabanggit ko kanina, no, na very proud and from the deepest part of our hearts, kami mga civilian, no, laking pasasalamat sa ating mga otoridad na naisagawa po ng mapayapa. At talaga naman, no? Akala ko sa ibang bansa ako, napakaganda ng venue. Lalo na yung passing review ng ating mga otoridad. So, with that said, congratulations po. Thank you, Ate Flory. At gusto rin namin ibigay ang credit sa ating mga kababayan na talagang sumunod naman sa mga panuntunan at sa mga advisories na ibinigay ng ating gobyerno. Kung kaya't kahit nasarado ang napakalaking bahagi ng harap ng Manila City Hall, especially yung National Museum, hindi gaanong nakaramdam ng pagbubuhol ng napakabigat na daloy ng trapiko. Kaya at saka napaiksi lang nung panahon na may traffic dahil ang mga kababayan natin
talaga namang nakinig sa advisories at nanood na lang sa TV, sa live stream, sa mga billboards na inactivate na mag-live stream ng event, at sa iba-ibang mga Saka yung mga telebisyon. yung Kaya kukunti lang ang naging epekto sa bigat ng trapiko sa paligid. At dahil din doon, naging manageable ang crowd, at dahil manageable ang crowd sa loob, walang nangyari na kahit na anong krimen na sa loob ganun din ng sa inauguration venue. mga supposed to be na nagsasagawa ng demonstrasyon na station sila sa isang lugar lamang. Yes, dahil yun din ang pakiusap namin na ilimit nila ang kanilang pagde-demonstrate. Dahil may 6 na taon naman sila na pwede mag-demonstrate araw-araw kung gusto nila. Pero itong isang araw na to, balato na lang muna nila sa amin, sa gobyerno at sa nanalong presidente, dahil andyan naman, may 31 million naman na bumoto sa kanya. Kaya medyo kung sa tingin nila may diferensya, may 6 na taon sila para magbigay ng kanilang saloobin. At ang isang araw ng inaugurasyon ay balato na lang muna. So yun naman ay kanilang pinagbigyan kung kaya't naging matahimik at mapayapa ang inauguration. O kaya, anyway, sir, tulad na nabanggit ninyo, yung mga caveman, nabasa na naman ng mga panahon na yun, but thankful enough na situation sila sa isang lugar lamang. Yes, hindi naman sila nakatotoo lang din. Hindi rin naman sila naka-generate ng napakalaking crowd na para pansinin pa sila doon ng ating mga kababayan. So, nandun sila sa isang lugar lang, nakatago, at sila ay pinagbigyan natin na makapagpahayag ng kanilang mga saloobin at damdamin hanggang gusto nila. Hindi natin sila disperse, hindi natin sila pinakialaman, at sila naman ay masaya rin sa naging resulta ng pagtitipon nila. Okay. With the Commander's Challenge, part of that, of course, sabi niyo nga kanina, ay ang patuloy na paghasa ng ating mga otoridad. Dahil ika nga mga naupo ngayon, ay halos tutuloy din ang nasimulan nung ay natapos na ng administrasyon ang kampanya laban sa illegal na droga, gayun din po sa mga kriminalidad. Yes, nakikita namin ang trend ay wala namang pagbabago na malaki. Dahil andun naman, tama naman kasi ang direksyon ng ating gobyernong nakaraan. Kung kaya't walang rason para ito ay baguhin or talagang i-overhaul. Kundi ito, bagkus pa man, ito ay pagpatuloy sapagkat nakita naman natin ang epekto na napakaganda sa ating mga kababayan. And on the part of the PNP, nakita rin namin ang pagtaas ng efficiency, effectiveness, at saka trust rating ng PNP under sa mga programa nung nakaraang administrasyon. So, as the Deputy Regional Director for Operations, sir, any other things na yung mga ipinoprograma nyo pa, ikinakasan nyo pa para sa lalo pa pong ikagaganda ng serbisyo ng kagawaran ng Philippine National Police sa ating mga mamamayang Pilipino? Salamat, Ate Flory. Gusto ko lang i-reiterate ang aking pasasalamat, ang aming pasasalamat mula sa amin ng kapulisan sa ating mga kababayan na nakiisa sa mapayapang eleksyon, mapayapang proklamasyon, at mapayapang inaugurasyon. Sana po ay maging patuloy ang trend na to na maging mapayapa rin ang SONA sa July 25. 4 weeks from now ay magsasagawa na ng SONA ang ating presidente. I do hope na ating mga kababayan ay patuloy na susuporta sa kapulisan at kung may mga problema ko sila at gusto nilang matugunan ang kanilang mga problema, ay maaari ko silang lumapit sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. At kung sila ay hindi tinutugunan ang kanilang problema at sa tingin nila ay kailangan nila ng additional na ayuda, pwede sila tumawag sa Ate Flory at pag ni-refer mo sila sa amin, a-actionan din natin kaagad. Although kahit na walang referral sila, a-actionan namin yan, pero hindi maiwasan na baka hindi sila kontento sa mga serbisyo o sa binibigay na ayuda ng kapulisan sa kanila, pwede nila ipagbigay alam sa iyo. At kayo ho ang mag-refer sa amin at kayo nakakaalam ng hierarchy at kung sino ang pinakamalapit na pulis na pwedeng mapag-referan o mas nakakataas ang supervisor ng original na handler na pulis at ito ay aming tutugunan natin, Flory.
Anyway, general yung isa pa, no, na nais nating na kumustahin. At tulad niyan na may ongoing Commander's Challenge po tayo. Parang that is a shooting post, no? So, Yes. oo. Ano po ang coverage niya? Buo po bang NCRPO? Ay participant ko yon diyan sa Commander's Challenge na yan? Yes, lahat ito, buong NCRPO ito, lahat ng Chief of Police, Station Commanders, Substation Commanders, mula sa pinakamataas basta opisyal hanggang sa pinakamababa, ay sila ay ang priority na nandito para magsanay, mag-revisit, mag-review ng kanilang mga skills. At ang kasunod naman nito ay ang mga NCOs naman. May mga teams na pinapadala ang lahat ng 5 districts ng NCRPO. Okay, pagdating naman po sa seguridad ng bawat isang mamamayang Pilipino, no? Na kung saan po kayo po ay napaka-aktibo, no? Pagdating po dito sa security ng bawat individual na Pilipino, ay nais po namin kayong hinga ng payo, no? Nang isang araw lamang ako ay may ika nga napansin kaugnay sa seguridad po sa lansangan, ano? Katulad niya na general yung mga concerns natin. Thankful enough kapag meron po tayong mga otoridad na nasa kalsada at nagagabayan yung ating mga kababayan. But on instances like wala pong prosensya ang ating mga kapulisan at may mga violator po tayo ng mga batas. Ano po ba ang dapat gawin ng isang individual? Lalo po kung siya ay nakakita ng isang commitment ng isang krimen na wala po presence ang ating otoridad. Atin pong pinopromote yun ang 911, na-revitalize natin together with the DILG. Pwede kayong tumawag sa inyong mga cellphone, 911, para sa emergency services. Pangalawa, ang ating advice sa ating mga kababayan, ang Facebook ng pinakamalapit na istasyon sa inyo ay nandyan naman. May Facebook page naman ang mga yan, requirement kasi namin yan. At nandyan nakalathala ang kanilang mga cellphone numbers. So I really suggest, if you are a regular visitor of a certain place, alamin nyo kung saan ang pinakamalapit na himpilan ng pulisya, hanapin nyo sa Facebook ang kanilang page at nandun ang kanilang mga cellphone at ilagay nyo na sa speed dial nyo para pag may makita kayong isang insidente o kayo ay nasa sangkot sa isang insidente na nangangailangan ng police assistance, ay mabilis yung matawagan ng ating kapulisan. Regular ho kami, Ate Flory, na gumagawa ng ating tinatawag na field training exercise. Kami mismo, mystery shopper, mystery caller, tumatawag sa aming mga istasyon at sinisiguro namin na kahit hindi nila kilala ang tumatawag sa kanila, sila ay mag-aaksyon ng tama. Sila ay gagawa ng tama ng appropriate actions and reactions in accordance sa situation. So wala nang sasabihin si Juan de la Cruz na hindi siya inintindi ng isang police station because of the yung ating social media, no? They can immediately reach out to our authority. Yes, Ate Flory, tama po yan. Pero alam mo, kahit na sa organisasyon, meron talagang substandard services eh. Kaya nga sinasabi ko, itawag nyo dyan kay Ate Flory Gabitan sa kanyang programa at sigurado ang aksyon ng pulis dyan ay mabilis. Okay. And sir, matanong lang kita, sir, curious lang, yung sa social media. Sir, ano ba ang kailangan ng mamahaling sasakyan sa mamahaling bisikleta? Eto minsan kasi masyadong minamaliit ng ating mga nakamotor, na motorized na vehicle, either 4 wheels or 2 wheels. Ang mga nagbibisikleta, yun hong nakita nyo sa post, pinost ko sa Facebook ko, ay istorya ni General Delfin. Si General Delfin ay isang retiradong pulis na pinagpipitiganan natin, na isa siya sa mga respetadong pulis natin na ang kinahiligan ngayon para ma-maintain ang kanyang health. After ng kanyang retirement ay magbisikleta. Kinikwento niya ngayon na siya ay nagbibisikleta sa isang popular spot dyan sa may Rizal, bulubundukin yon at nagkataon na ang kanyang nasundan na isang napakamamahaling bisikleta. Yung mamahaling bisikleta kasi, pag hindi ka talaga aware sa mga ganyan, wala lang. Parang, akala mo ordinaryo lang, mga carbon, mga ganon, wala lang. Ngayon siguro, yun ang kinikwento niya, na itong isang nakamotorsiklo, siguro maliit na pagtingin doon sa nakabisikleta, sinagi. Ngayon,
Nang matumba yung bisikleta, galit pa ang motorsiklo na bakit kesyo ganito, kesyo ganon. Alam niyo, Ate Flory, yung kalsada kasi natin, hindi yan para sa motor, sa mga nasa transportation code yan. May mga tao pwedeng gumamit ng legal ng kalsada, including tao, pedestrian, bisikleta, at of course, yung mga motorized vehicle. So ngayon, itong nakamotor natin, ayon sa kwento ng ating ni General Delfin, medyo galit pa. Nagyayabang pa na kesyo, parang sinasabi pa na kaya niyang bayaran yung bisikleta at bakit kasi ay kaharang-harang yung bisikleta. In short, dinala sila sa istasyon. At itong may-ari ng bisikleta, tinawagan ng kanyang anak at sinabi na, sige, okay lang naman, wala tayong pag-uusapan, okay lang sa akin, basta palitan mo ang bisikleta ko. Mayabang pa yung nakamotor, at, sige, dapat dala mo rito, tingnan natin. Dinala ang bisikleta, dinala ang resibo, pinadala nung may-ari sa kanyang anak ang resibo sa istasyon. Bisikleta. Umiyak na bigla yung nakamotor daw. At kahit ibenta niya pa ng 3 beses sa kanyang motor, hindi pa rin magkakasya sa bisikleta ang kanyang sinira. Kasi talaga namang may mga bisikleta talaga na napakamahal. Hindi dahil minamahalan dahil maraming may gusto, kundi talagang mahal ang mga material. And the reason naman, General, why I ask you about this is, I suppose there is a lesson learned there. Yes. Ang lessons learned talaga dyan is that share the road, maging maginoo lang sa paggamit ng sasakyan, ng kalsada, kaya ikaw ay nakasasakyang Mercedes-Benz, ng Porsche dyan, o kung ano pa man, lahat ng mga legal na gumagamit ng kalsada ay dapat ating respetuhin. Ngayon, may mga kamote ngayon dyan, mga tinatawag natin kamote na, hindi, ang kamote kasi, Ate Flory, hindi lang sa underbone. Meron din kamoteng big bike. Nakita natin, may mga kamoteng pinag-report ng HPG at pinagtatatanggalan ng mga accessories ng kanilang mga motor at pinag-re-revoke ng kanilang mga lisensya. So, andyan na, may kamote rin na driver ng 4 wheels. Marami. So, ang mga kamote naman ay ating nire-report at nilalapatan ng karampatang aksyon ng mga authorized agencies, ng mga responsible agencies dyan. Especially ang LTO, sa hanay naman ng law enforcement, ang HPG, at ang mga local police, ng mga deputized naman ng LTO. So, ang lessons learned talaga dyan, Ate Flory, kulang sa kalsada. Medyo, kung maliit na bagay, palampasin mo na. Huwag mo na masyadong ipakita ang tapang mo dyan. At wala kang kwenta-kwentang bagay. Kaya ka nandyan sa kalsada dahil ikaw nagtatravel, papunta sa isang lugar. Ngayon, hindi makakatulong sa yung pagdating sa isang lugar, yung stress mo sa sarili mo dahil sa aksyon ng ibang mga tao. Yung pinaka-debes na dyan, depensa nyo lang ang inyong mga sarili kung if ever na merong aggression against you. Pero kung pwede makaiwas, iwas na lang. Oo nga eh. Ay, minsan, General, yung mga aksidente nga ay maaari silang maiwasan. Tulad ng nabanggit mo kanina, minsan merong sadya. Meron sadyang taong ikaw nga ay matitusok, mababagsik sa lansangan. Oo may mga nagpapakita talaga na matapang sila sa lansangan. Huwag na natin patulan yun at darating din naman ang panahon na makakita rin sila ng isang mabagsik din sa lansangan at magharap ang mga mababagsik na yan. Hindi panoorin natin. May mga YouTube naman panoorin natin sila at sa Facebook videos panoorin natin ang pagtatagpo ng mga matatapang sa kalsada. Si General Torre, bata pa siya. Nakita ko gano'ng kabagsik. That's why he is now a brigadier general. Yes po, Ate Flory. Anyway, alam ko, busy-busy si General Torre. Thank you very much, General Torre, no? Kahit busy-busy ka, kahit nasa training range ka, nasa competition, pag tinawag po namin kayo, ay binibigyan niyo kami ng panahon. Maraming salamat, Ate Flory. Sa mga darating pang araw, muli namin kayong, meron tayong SONA, no? May 100 days tayo, General. Yes po. After that, muli kami nangungumusta sa inyo. Binabantayan ko na ngayon yung tulad ng naituro niyo sa akin, yung bagong pangalan sa mga Englishista, no? Mga caveman. Yeah. So talagang... Go ahead, sir. Yes, okay. At ako magpapasalamat sa inyo at sa inyong mga tagapakinig.
At sana ituloy yung suportahan ng ating kapulisan. Sir, hindi may sinasabi ka kanina. Yung sabi ko sa'yo kanina natin punakot sa'yo yung caveman. Yung caveman. Andun lang mga yun. Demokrasya tayo, okay lang. Kung sa tingin nila, caveman talaga sila at panindigan nila that they are continually against virtually everything. Okay lang. Sige, kontra na ng kontra. Hanggang sa maging masaya. Basta hanggang within the bounds of the law. Kaya nga eh. Pero sana nga ang bawat isa, ang hangarin na ipagkakaisa. Kaya lang, talagang, siguro nga, you cannot please everybody, General. We will just work, and work. Yes, opo. So, with that, General, nais ko po kayong hingan ng inyong parting message para po sa ating mga kababayan, and congratulations po dyan sa ongoing Commander Challenge sa NCRPO. Ito po ay shooting test. With that, sir, please give us your parting message. Please go ahead. Salamat, Ate Flory. Hanggang sa muling pagkikita at ipapadaan namin sa inyo ang mga gusto namin parating sa ating mga kababayan. Salamat. Thank you very much, sir. God bless you. And more power po. Okay, inyo pong narinig ang tinig ni Police Brigadier General Nicolas Di Torre, ang Deputy Regional Director for Operations, National Capital Region. So may 5 minuto pa tayo, no? Tulad po ng ating nabanggit kanina, napaka-action man po niyan, bata pa yan. Katulad din ni action man namin, si Police Colonel Benliner Capili, the man behind the lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. 2004, 2005, o 2003, mga nakasama ko na po ang mga nasabing opisyal. Mga may dedikasyon sa kanilang sinumpaang tungkulin at patuloy, na inspirasyon sa kanila ang magsilbi sa ating mamamayang Pilipino. So sa mga oras na ito, busy ang ating action man. Basahin natin, Jigger, yung ilang si Thread and Brew, watching from Santo Niño Police Substation, Marikina CPS. Substation 4, watching here at Malanday Police Station, Substation 4, Marikina. Yun, si Roda is watching. Hi, Roda. Huwag kang mag-alala. Tuloy ang buhay. Arnel Bulusan. Thank you for watching. Again, binabati natin ang Forensic Unit ng Eastern Police District under the Office of Police Lieutenant Colonel Dr. Marian Ebdane, ang District Chief ng Forensic Eastern Police District. Ang kanyang Deputy Police Major Regan Jokski at si Police Major Joseph Logroño. Bicolano ba si Major Logroño? Jigger, sabi mo kanina, pogi ka. Hindi na daw. Kasi sabi ko, may mas pogi sa kanya. Thank you very much sa technical side. Nakaraos na naman po ang ating 1 oras. Sa darating na Martes po, inyo po kaming antabayanan muli. For sure, kumpleto na kami. Kasama ko na ang aking co-anchors. Hi, Sally. Sherry Mundo ba to? Watching from EPD DCAD at PIO. Maganda tanghali sa lahat ng staff ng PIO under the Office of Police Lieutenant Colonel Roberto Santos, ang aking pong co-anchor. And si John, Thank you very much, John.
Again, congratulations po sa mga newly installed na mga opisyal ng gobyerno. Lalo higit sa ating sa ating pangulo. Very touching yung yung paalaman ng ating ni Pangulong Duterte and with BBM very touching para bang yung nakaupo ka while watching them. Talagang parang mararamdaman mo yung lungkot nandun talaga yung lungkot. Dahil nakita mo yung parang pusong palitan ng administrasyon, ng posisyon at parang puso sa puso yung nag-uusap sa kanila. Wala, ewan ko but I personally, I was touched by the scenario. So once again, napakapalad po natin at natapos na naman nating jigger ang 1 oras at may overtime pa. At very thankful tayo sa ating pong guests. Although nandyan po sila at may pinagkakaabalahan ang Commander's Challenge, ang shooting fest po sa NCRPO. Thank you very much kay Police Brigadier General Nicolas Torre III. Nicolas Torre III nga yan. Deputy Regional Director for Operations, NCRPO. Office ni CDDS, thank you very much. Office ng PIO, thank you very much. Sa aking pilots, kay Police Corporal Robin Barameda at kay Police Corporal Robbie Licera. Sa Angel's Burger at sa Pharmaserve Express. Once again, I miss you. Yung aking mga co-anchors. Thank you very much sa technical side. Again, ito po ang nyo abang lingkod, Flori Gabitan. Muli po tayo magkarinigan at magkasama sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Pharmaserve Express, as a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals, such as vaccines and blood products. They offer customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. Pharmaserve Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Dre Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan.